sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion tuwing linggo alas 3 ng hapon dito lang sa DZRH TV. Pag-aralan, tuklasin at matuto. Radyo Henyo! Yan, eskwela sa radyo. Tumamo sa pag-unlad ng karunungan. Sa daigdig man at kalawakan, maging henyo sa Radyo Henyo! Narito na Radyo Henyo! Bagong kaalaman, makabago sa science at technology. Pag-aralan, tuklasin at matuto sa Radyo Henyo! The Golden Dove for the Best Science and Technology Program goes to Radyo Henyo, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Science and Technology Program. Radyo Henyo. Kasama ang 28th KBP Golden Dove Awards Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones, at ang nag-iisang SNT Science and Technology Practitioner Diva, si Dr. Ruby Cristobal sa Radyo Henyo. Ang programang maghahatid ng makabuluhan at tamang kaalaman tungkol sa larangan ng science and technology. Ito ang Eskwela sa Radyo na magbibigay ng kapangyarihan sa mamamayan na maging henyo sa panunuri sa mga bagay. Ukol sa pagunlad ng karunungan at kaalaman, ito ang Radyo Henyo. Kasama ang champion na tagapagsulong ng science and technology sa bansa, si Angelo Palmones, at lalong sasaya ang makabuluhang talakayan sa kanyang katandem na si Ruby Cristobal, na isang certified SMT practitioner diva. Radyo Henyo sa DZRH. Isang makaagham na linggo ng hapon, mga kahenyo. Alas 4 na naman. To be exact, 4:12 na po. At ito pong oras para tayo ay magpakatalino
Whether kayo ay genius, average, o medyo sakto lang. Ngayon po ay marami tayong pag-uusapan, ano po. At gusto ko lamang magpakilala para dun sa mga hindi masyadong pamilyar. Ito po ang Radyo Henyo sa DZRH. Ito ko po si Dr. Ruby Cristobal. Sa ngalan po ni Kuya Angelo Palmones. Magkakasama ho tayo hanggang alas 5 ng hapon. Pag-uusapan natin ang mga bagay na makatutulong sa inyong kalusugan. Siyempre, ito ay mga bagay na may kinalaman din sa siyensya at teknolohiya. Hindi ho ito mga chismis, at hindi rin ito mga fake news. Kasi mostly ay galing ho sa science community o di kaya naman sa industriya, yung ating pinag-uusapan dito. Ngayong hapon ay pag-uusapan natin ang isang sakit na kinatatakutan. Ayaw naman natin kayong masyadong ma-depress. So ang pag-uusapan natin, paano ba ito maiiwasan? Cancer. Ayan. Kasi parang Cancer Awareness Month yata, ngayong Pebrero. At makakasama natin mamaya yung ating health expert mula sa Theoxis Health Ventures. Para malaman naman natin, paano ba ito maiiwasan? Ano ba yung mga bagay na maaaring magpataas dun sa risk ng pagkakaroon ng sakit na ito? At syempre para sa makabuluhang balitaktakan, equally na makabuluhan, ay pag-uusapan natin yung mga interventions ng gobyerno at ng mga academic institutions nagtulong talagang nag-collab. Ang isang academic institution dyan sa Marikina at iba pang mga higher education institutions para mapasigla at maibangon ang shoe industry ng Marikina kasi yan ang tinuturing nating shoe capital of the country. Ang Marikina City po ay talaga namang maraming maipagmamalaki. Malapit ho yan sa aking lugar. Ako po ay taga Antipolo pero nasa boundary na ho ng Marikina yung aming lokasyon. Kaya talagang marami akong nakikitang mga pagbabago at mga kailangan sigurong tulungan lalo na yung ating shoe industry kasi yan ay tinatawag nating heritage industry. Pag-uusapan natin yan kasama ang project leader, the project manager ng isang proyektong isinusulong ng Marikina Polytechnic College or MPC at gayon din ng DOST, Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development of PSURD. Talaga hong pinondohan ng malaki para makabangon yung ating mga sapatero at mga nagnenegosyo ng sapatos dyan mismo sa Marikina. Kaya mga kahenyo, tutok lamang sa ating programa para maging maalam at wais pagdating sa mga desisyon nyo sa mga bagay-bagay sa inyong buhay. At syempre, para malaman ninyo yung mga kaganapan, mga opportunities na po pwede ninyong i-avail at siguro magamit sa inyong kabuhayan. Magbabalik ang Radyo Henyo pagkatapos ng ilang paalala. Ang oras po ay 16 na minuto makalipas ang alas 4 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo na. NBC Milyones! NBC Milyones! Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milyones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milyones 2026.
Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fairtrade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay.
Isang labalang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for Blue. ACS. Yan ang Pinoy Technology. Nagbabalik ang Radyo Henyo at ang oras pa ay 4:22. Ayan, naku, ang bilis ng oras, ano. At syempre, katulad nga nung sinabi natin kanina, pag-uusapan natin yung isa sa mga dreaded diseases, ano, ang cancer. At ano ba ang kaugnayan niyan sa ating pagtulong? Kasama natin online via Zoom si Mr. Brian Posadas, isang registered pharmacist mula sa Theoxis Health Ventures. Magandang hapon, Sir Brian. Magandang hapon, Dr. Ruby, at sa mga tagapakinig at nanonood sa atin dito sa Radyo Henyo. Welcome back. Long time no see tayo, Sir Brian. Namiss mo ba ako? Oo naman. Oo. Although, syempre, maganda rin yung huntahan namin ni Attorney Rat. So, yes, oo. At syempre, ngayon, medyo challenging ang ating topic. Cancer Awareness Month ba ang February? Yes, actually Dr. Rubino, last Thursday, Friday, Saturday, we had our Philippine National Cancer Summit. So ginawa siya sa Crown Regency. Pinag-usapan yung mga bagong teknolohiya at ano-ano yung mga pamamaraan para matulungan yung mga cancer patients. Oo. Alam natin, napakadaming takot at siguro sabihin natin, merong sakit na cancer. Ano exactly yung sa pananaw ng isang health practitioner na katulad mo, Sir Brian? Ano ba yung cancer at meron bang mga datos tungkol dito ang Pilipinas mismo? Walang eksaktong data, no, but based on initial na mga information that we got, no, increasing kasi talaga siya yung cases ng cancer sa Philippines, and it's getting younger. And the reason why mas marami yung nagiging pasyente ng cancer compared before, number one ang sinasabi, it's the diagnosis, no. Mas mabilis na nade-detect ngayon, mas nade-detect ang cancer. Pero ang isa sa mga tinitignan, yung mga lifestyle related na factors natin. Hindi lang basta hereditary, yung lifestyle natin kasi nagbago. So that's the reason why mas tumataas yung cases ng cancer. Oo. Lifestyle, that means not just nutrition, marami pang ibang mga bagay, ano, dahil totoo naman yun. Ang daming, sorry ha, pero parang hindi ko alam kung dahil aware na tayo, dahil may social media, parang mas marami akong nakikita, at least sa mga feed ko na nare-receive, no, na mga pumapanaw na napakabata pa, kahit sa mga Korean artist, di ba? Yung iba hindi naman talaga, yung sinasabi nila, pag depressed, di ba? Nagkakaroon ng self-harm o inflicted talaga yung kamatayan, ano. Pero yung iba talagang nakakataka, no? Tumataas nga talaga. Not everyone would die of cancer, right? So, ano yung siguro pinpoint natin, certain habits or practices that can cause increase in cancer risk, Sir Brian? Okay. So maraming risk. Number one, alam naman natin, stress, no? When you have a stressful life, no, mas trigger yung pagbilis nung pagkakaroon ng cancer, no. Few days ago, Dr. Catherine Teno was interviewed as well ni Kong Angel, and she mentioned also that there are some studies that shows also na excessive use ng gadget, lalo na yung kasama siya pag natutulog, has also probability that can potentially increase the risk of cancer. And then recently, no, si WHO nag-release din sila ng information related dun yung kanilang yung Cancer Research Arm nila, ang tawag natin doon IARC. Nag-classify sila na yung long-term night shift work, it was classified as probably carcinogenic. So ang sinasabi, yung long term, no, na night shift ka, hindi normal yung tulog mo, it's potentially potentially carcinogenic, or meaning can cause cancer. But one thing that we have to highlight lang doon, I think it was also posted in the social media of Dr. Liat Chon, no, related to that.
One thing lang siguro that we need to understand as alam naman natin, Dr. Rubino, maraming mga Pilipino na nagtatrabaho sa call center at sa mga night shift work sa Pilipinas. We're not actually putting fear, no, na tinatakot natin sila. Pero kasi may ebidensya na yung long-term disruption ng body clock natin, it really has connection to a higher risk. Specifically, ang lumalabas dito yung breast cancer. May signal din na nakikita sa prostate cancer. So itong dalawang ito, medyo mataas yung risk because of the disruption in the sleep cycle natin, yung disruption ng body clock. Oo, hormonal, kung tutuusin, circadian rhythm at saka reproductive organs yung naapektuhan. So, may kaugnayan yung body clock or circadian rhythm disruption siguro. So, yan ay related din sa ating sleep disorders or even lack of sleep in general. Kasi nutrition, proven yun di ba? Smoking, proven yan. Alcohol, proven na yan. Marami ng mga datos dyan. Meron bang datos na inuugnay ang lack of sleep to increasing at least yung risk ng having cancer? Okay, so the explanation here, no, para dun sa mga nagtatrabaho sa call center lalo, no, at sa mga BPOs natin, and generally those who are working on a night shift, your body kasi, again, has circadian rhythm, no? So, kumbaga, normally your body rests kapag ka madilim na. Gabi. And then doon nagkakaroon ng repairs, right? So, ang nangyayari, yung connection nito is on three important things, no? Number one, yung melatonin natin, no? Yung melatonin, ito yung hormone na lumalabas pag madilim na. Natural na hormone yan natin, no? So may role kasi yan sa pag-regulate ng cell growth. So kapag laging mali yung oras ng tulog mo, nababawasan yan. So kumbaga, parang nawawala yung night repair system. So usually the recommendation here, if you are working, no, na night shift, when you go home and when it's time for you to sleep, make sure na talagang pitch black hanggat maaari. So, ibig sabihin, maglagay na makapal na kurtina para your body detects it na gabi at magre-release siya ng natural hormone mo na melatonin. Kasi hindi naman pwedeng food supplement tayo lagi ng melatonin. Tama. Kasi it's naturally occurring in your body. So, yun yung technique doon. Pitch black, dapat madilim talaga yung paligid mo at pilitin mo na ma-develop yung cycle ng tulog. Tapos, alam naman natin, no, kapag kulang tayo sa tulog, humihina yung natural killer cells natin. Immunity. Part of our immunity. Correct. So, ito yung mga sundalo ng katawan natin na lumalaban sa mga abnormal na cells. So, kapag pagod yung sundalo natin, hindi tayo nakakatulog ng tama, humihina yung sundalo natin. Kumbaga parang mahina yung bantay ng katawan natin. And then, kapag lagi kang puyat, nagkakaroon ka ng chronic inflammation. Yung stress hormone mo rin, alam naman to ng mga usually nagna-night shift, no? Yung stress hormone mo nag-elevate. Yung on long term nito, nagkakaroon ka ng low-grade inflammation. Okay. And that inflammation is linked to many chronic diseases and that includes cancer. Plus, doktora, ito yung mahalaga dito. When you have short sleep, around 4 to 5 hours regularly, associated sa obesity. Alam naman natin, risk factor din ng obesity, right? Diabetes, hypertension, and yung metabolic syndrome na tinatawag. So, hindi directly cause yung puyat, pero the lack of sleep, no, lack of proper cycle ng sleep natin, yun yung nagtitrigger, nagpapataas ng risk natin. That's why it was classified by World Health Organization. But again, nagwo-worsen ng scenario, Dr. Ruby, alam naman natin, pagpuyat, sige ng yosi, sige ng alcohol. Sinasabayan ng bad habits. Correct. So, nagka-compound. So, yan yung reason kung bakit talaga tumataas yung cases sa kanila. Okay, so sabi natin, yan ay at high risk yung mga on night duty. Naku, nakatingin ako dito sa mga engineer natin, kasi may mga dito may mga panggabi talaga, minsan araw na sa panggabi pa no. So yung lack of sleep ay isa sa tinitignan na key factor na pwedeng maging cause, 'di ba, ng cancer kasi hindi nakakapag-repair. Ang cancer kasi, mga kahenyo, yan ay abnormal cell growth, no. Kaya nga may mga bukol, may mga mass. So yung pag-rejuvenate ng cells,
would happen when we sleep, when we rest, 'di ba? Kasi kapag Correct. kapag up and about ka, busy din yung cells mo, no? Nagre-reproduce, Correct. gumagawa ng kung anong mga proseso sa ating katawan. So, paano natin maiiwasan yung ganyang mga problema? Kasi hindi natin pwedeng palitan yung ating lalo na pagtrabaho, no? Yan na yung naging lifestyle ng ating mga workers na karamihan, mga sabi natin millennials, Gen Z, even Gen Zs are now working on night shift. Pero yun na yung regular work nila kasi Sir Brian, 'di ba? Siguro mas mahirap yung papalit-palit ng shift kasi yun yung talagang disrupted. Ano yung gagawin mo kung nandun ka sa ganung sabi nating type ng trabaho? Are there anything na pwedeng magawa to intervene at siguro ma-lower yung risk? Yeah, so meron tayong 5 na tips for that. No? Practical advice for this. Number 1, protect your sleep window. Ibig sabihin, hanggat maaari, get 7 to 9 hours if possible, regularly. Consistent 7. schedule. At least 7 to 9 hours. At least Okay. 7 hours. Yan, protect your sleep window. Lagi mong ipaglaban yan. Number 2, dark environment. So when you sleep, make sure it's a dark environment. Blackout curtain. Okay. No light exposure before sleep. No? Okay. So para ma-detect ng katawan mo ay gabi na. So kailangan na ako mag-produce ng melatonin naturally, no? Number 3, yung tinatawag nating light management. Ano yung light management? Make sure when you're at work, kahit gabi yan, bright light during work. Dapat maliwanag yung area ng trabaho mo. Huwag kang magbawas masyado ng ilaw kasi your body must detect na ay maaga pa at mamaya pa siya magdidilim. So it's like really creating a pattern and then total darkness during sleep. And of course, weight control, exercise, healthy diet, avoid excessive alcohol, of course, cigarette, no? Plus, ang last natin, regular screening. Mammogram for women, no? Kasi nga kanina binanggit ko ang higher risk is on your breast cancer. So mammogram. So make sure na nagpapamammogram ang mga kababaihan. Tapos yung PSA, no, discussion on men, colon screening at proper age, no? Kumbaga hindi natin kayang kontrolin lahat ng risk. Pero ang cancer naman, doktora, kagaya ng napag-usapan namin during the Cancer Summit, no, can be cured kung madidetect ng maaga. Early. So early detection. will still, wag silang sa walang bahala yung mga nararamdaman nila. But of course, no, what we would always say when we go for quality sleep, make sure we are well supported aside from these things, no. And make sure you can fight infection faster, no. Dr. Ruby, kaya rin yung mga iba, no, na cancer patient, no, they're even given the Lactococcus lactis strain plasma because when you are a cancer patient naman, humihina yung immune system mo because lalo na nagkikimo ka and all. So a support on your immune system would help. That's where your Ultabio could help para sa kanila and of course, no, para ma-prevent yung chronic low-grade inflammation. Hindi natin nakikita kasi yun. It's a low-grade inflammation. Plus, promoting deep quality sleep, it can really help your body. So, again, no, mataas ang risk, pero kaya agapan. So, we just have to make the right choices. 2 birds in one shot with postbiotics, Sir Brian. So, it strengthens your immune system and, of course, promotes good sleep. Mga kahenyo, pag sinabing good sleep, hindi lang 7 hours, no? Yung quality, dapat REM. Yun yung mga type of sleep na talagang, rapid eye movement, talagang, eyeball movement, dapat ay merong kang in a way yung iba nagkakaroon nga ng panaginip pag REM tapos hindi mo naman ma-recall, di ba ganun ng ang good quality sleep. At 7 hours pala, sabi ko kasi baka pag 9 hours gisingin ka ng nanay mo. Kasi gabi na ulit yun, di ba? Parang hapon na yon. O sige. So sa mga nagko-call center, nagdo-night shift, mga doctors and nurses, yung mga early, ang shift nyo ay yung mga 6 to 6, yung mga 12 hours. Makakatulong ang pag-regulate at pagkain ng nutritious food at higit sa lahat, of course, to take Ultabio as a postbiotic supplement. Naku, saan po mabibili ngayon ang Ultabio, Sir Brian? Yan, available pa rin siya sa Mercury Drug, of course, Lazada, Shopee, and TikTok. Okay. Thank you very much once again. And of course, I'll see you again next week, Sir Brian. See you, Dr. Ruby.
Okay, mga kahenyo, naku, importante talaga yung kumpletong tulog at yung pagpapalakas ng ating immune system. Kasi yan ang ating unang panlaban against mga sakit, lalong-lalo yung inflammation at yung mga infection. So mamaya pa pag-uusapan natin, maya-maya sa susunod nating segment ang tungkol sa sapatos sa Marikina. Magbabalik po ang Radyo Henyo pagkatapos ng ilang paalala. Ang oras po ay 4:37 p.m. Reach number 1. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calab Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Pinoy Technology. Alas 4:41 na po ang oras. At ngayon pag-uusapan natin as promised ang isang proyekto na siguro sabihin natin magbibigay suporta, magpapalakas sa shoe industry ng Marikina. Resoles, Re-Innovate Shoes and Other Leather Crafts for Entrepreneurship Startups Technology Business Incubator. It is a project funded by DOST P-Shirt. Kasama natin online via Zoom si Mr. Jezreel Llerena, manager ng Resoles TBI. Good afternoon, Sir Jez. Magandang hapon po, Doc Ruby, at sa ating mga manonood, sa mga taga-suporta, marami pong salamat. Welcome sa ating programa, sir. Maraming pong salamat at una nga, first thing po, thank you very much for joining us last Friday.
sa support nyo sa launching ng ating programa sa Marikina Polytechnic College. Ayun. Cohort 2 na pala yun. Ibig sabihin ay may last year pa siguro ito. Ano po yan exactly? Resolves TBI. Ano yung reason bakit ito ay naging isang proyekto at pinondohan ng DOST PSURD? Well, ang atin pong Resolves TBI ay, well, basically it means re-innovate shoes na lettercraft for entrepreneurship startups, kung saan isa ito sa mga pangunahing proyekto ng Marikina Polytechnic College sa pangunguna ng aming presidente, si President Dr. Rene Colocar, kung saan ito po ay naglalayo na mapalakas natin ang sapatos sa Marikina. We all know naman na Marikina is the shoe capital of the Philippines at isa sa mga mandato ng kolehiyo ng MPC based on Article or Republic Act 9289 ay maging sentro ng development ng shoe lettercraft. At yan po ay ang ating proyekto na Resolves ay isa sa mga paraan kung saan mapapadami natin ng startups, mapaunlad natin yung mga ideas na nag-start pa lang patungkol sa pagpapalaganap at pagpaunlad ng sapatos. Hindi lamang sa Marikina at sa buong bansa. Okay. So heritage industry ang shoemaking sa Marikina. Well, not exactly lumaki, pero I think maliliit pa yung mga anak ko nasa bandang Marikina area na ako eh. At nakita ko sir yung pagyabong at pagbabare nung industriya because of competition. But at this time, itong mga nakaraang siguro 5 taon o 10 taon, ano ba talaga ang kalagayan na ng Marikina? Alam natin na ito ay in a way parang kompetisyon na ang naging main challenge. Ano ngayon ang estado ng industriya ng pagsasapatos dito sa Marikina, Sir Jez? Opo, kung atin pong titignan ng datos, back in 1970s, 1980s, merong 3,000 mahigit ng mga shoe manufacturers dito sa Marikina. Okay. Pero ngayon po, meron lamang 100 to 150 to 200 registered shoe manufacturers. So, napakalaki talaga ng decline natin. At isa sa mga dahilan yan ay syempre yung murang mga export, mga imported shoes na dumarating sa Pilipinas, galing China, galing Vietnam, galing sa ibang bansa. At dahil nga declining rin yung sales, yung ating mga sapatero ay naghahanap ng iba pang paraan upang sa ganun mas kumita sila ng mas stable na trabaho. At isa na rin po doon marahil yung lack of interest ng ating mga bagong henerasyon ng mga kabataan sa ngayon. So yung mga third generation ng ating mga sapateros, hindi na ganun kalaki yung interest sa pagsasapatos. So isa po yan sa ating mga advokasya na sana ay mapalakas at mahikayat natin sila na bumalik sa pagsasapatos. Kasi kung wala nga demand, paano natin parang chicken and egg thing, para yung problema ng industriya ng tela at ng agrikultura, dun sa tela, competition din yung talagang main problem. Tapos sa agriculture, kumukonti na yung sakahan, kumukonti na rin yung mga gustong mag-farm kasi parang ang tingin ng mga kabataan dyan, ay naku, labor intensive, ayaw nila nung mga medyo mahirap na trabaho kasi digital na yung age nila. So, paano makakatulong yung Resolves? Kasi 'di ba, sabi natin, innovation yung gagamitin. Ano yung klase ng mga intervention ng proyekto? Opo. Ang Resolves po ay sumusuporta sa mga early stage startups, especially those which are focusing on shoe lettercraft. Ang aming pong binibigay ay mga libreng business and product development trainings. Meron din kaming naiko-connect na namin sila sa ating mga networking events at mga possible funding support. At meron din po tayong binibigay na free access sa kanila upang sa ganun magamit nila yung ating pasilidad sa MPC, sa Marikina Polytechnic College. Meron po tayong isang malaking opisina doon at lahat ng mga interesado o kasali sa programa ay maaaring ma-access, magamit yung ating pasilidad ng libre. Ayun. At meron din po tayong mentorship. Ito po ay para doon sa sumasali sa program, like what I said, is focusing on shoe and lettercraft, development of shoe and lettercraft. Meron silang free mentors. Yan po ay libre the whole duration of the program. So everything is free. All they have to do is to come, to learn, and innovate whatever products they have in relation to shoe and lettercraft. So ang tinitignan natin, product development, capacity building, ano pa ba yung ibang side? Business development probably. Now, how will this fit in sa competition? We know that the main problem is the competition. So paano natin palalakasin with innovation, knowing that hindi naman nawawala yung competition
natin in terms of, global trading, di ba? Pasok na pasok pa din yung mga galing ng China, galing ng US, rubber shoes, di ba? Medyo ang craze talagang nandun sa mga branded na mamahaling rubber shoes. How do we intend to really increase the demand locally, if not really export, Sir Jess? Isa po sa mga susulong natin ay mga awareness campaign dito sa Marikina at sa iba't ibang lugar upang sa ganun ay may push natin yung suporta sa mga tatak Pinoy products. Kasi kumbaga sa ating sariling produkto natin, to sa ating tong tangkilikin. So one of the things that we can do with our incubation program is to help them produce yung mga raw materials na mas makakamura. Ayun. Na pwedeng magamit sa production. Of course in partnership with other government agencies, yung provide ng mga machines, ng mga equipment na wala yung mga maliliit na manufacturers natin. They can come to MPC, they can come to Marikina Polytechnic College, and we can connect them. And we can use the facilities that the government has in order for them to create better products, innovative prototypes, shoes, at yung mga produkto pa. Hindi lamang po ng sapatos, meron ding mga bags, dyan, na mura at quality rin po. Nako, alam ko yan kasi ako'y diyan bumibili sa Marikina ng mga bags at yung mga pangregalo, napakagaganda. Medyo mahal pero nako, yung quality, yung craftsmanship ay naiiba, no? Comparable din sa mga mga branded na imported bags. So, paano makaka-avail yung mga ordinaryong sapatero sa oportunidad na ito, sa proyekto mismo, Sir Jess? Lalo na yung mga, alam mo, single na mag-asawa, di ba? Yung mga kapareho ni Tatay Oloy ba yun? Yung na-feature sa isang documentary. Paano yung mga ganong parang backyard pa rin yung level ng kanilang, not even an enterprise or a startup? Opo. Gaya nga po nasasabi ko, we are offering this program, the MPC Resource Incubation Program, to everybody. Not only dun sa mga estudyante, sa faculty, hindi lang sa mga entrepreneurs. Ito po ay open sa lahat ng interesado na magkaroon ng kanilang negosyo or ma-develop pa yung kanilang negosyo sa shoe and leather craft. So ang kailangan lang gawin, pumunta sa office or they can visit our Facebook page. Okay. They can visit on Facebook. We can meet them, or they can come to MPC and register. Meron po tayong program na 4 to 6 months na incubation program where they will be taught on how to properly develop their products, how to do business, business development trainings natin. At like what I said, everything is free. At yung mentorship po. So lahat po ito ay libre para sa ating mga kababayan. Ang kailangan lang natin, number one, is yung commitment na kapag sumali ka sa program, tapusin yung programa. Kasi yan po ay pinondohan ng ating gobyerno, galing sa tax ng taong bayan. At ito po ay hopefully gusto talaga namin na magamit ng taong bayan para ma-develop natin at mapaunlad pa yung industriya ng sapatos dito sa Marikina. Oo. At willingness to improve, di ba? While it is a heritage industry, hindi masamang siguro tulungan tayo ng teknolohiya, lalo na kung mga labor intensive. Although may mga ibang aspect ng production, as I would see our zapateros, na maganda talaga yung handmade, yung meron sigurong parang artisan type na baka kailangan siguro tignan din, Sir Jess, no? Hindi lang yung fully, automated or mechanized na mga proseso. Tignan din natin yung strength ng handmade shoes talaga. Parang magiging strength din yun ng industriya, no? The heritage industry can be also highlighted together with the siguro change into a innovative process. Baka maganda rin gano'n, tignan natin yung elemento ng kultura. Tapos, sir, yung puhunan, paano kung sige, na-train na natin o nagkaroon na tayo ng willingness to adapt certain technologies. Paano papasok yung puhunan? Kasi syempre, ang unang problema dyan, walang gaanong pera yung ating mga zapaterong maliliit lamang. Sir? Sa ngayon po, ang ating Resolve TBI ay wala po tayong monetary support aside, maliban doon sa mga trainings and everything. We are not
able to provide monetary support, but that is something we're looking forward in partnership with LGU and DTI. with other government agencies. DTI, Oo, meron po DTI. sila. Oo. Ang nangyayari po at the end of our program, yung pinaka-finale natin na sa program natin, meron tayong demo day. Ayun. Kung saan nag-invite po tayo ng mga venture capitalists, Yes. ng mga investors, ng Yun. mga heads of government agencies. At dito po ay mag-present, ipipitch ng ating mga incubatees, ng ating mga startups, yung kanilang produkto, yung kanilang business. Ayun. At ang trabaho nga po namin is to help them to become investment ready. Na pagdating pagkatapos ng 4 to 6 months na training, yung kanilang negosyo, yung kanilang startup ay ready na for investment. Ayun, talagang talagang kumbaga ay kumpletong package dahil parang ipinapasa natin sa mga mamumuhunan Dahil startup to sir mostly dito 'di ba hindi pa rin rehistrado. Tutulungan din 'yan ng results na ma-register yan later on if they're willing to go all the way as enterprises. Yes po, kasama po yan ma'am sa ating mga programa. Kausap natin ang DTI NCRO specifically last Friday. At we're working na sana nga ay magkaroon ng libreng registration tong ating mga startups na ito sa pagkuha ng DTI. And they're very much willing to help us and to provide yung mga business development training. So isa po yan sa mga partners natin, DTI NCRO. Okay. So napakarami ninyong ka-partner dito at may mga mentors din yung na-mention last Friday nandyan ang DOST PTRI, nandyan ang DTI NCRO, ito yung Center for Innovation, Technology and ano ba yung isa? Enterprise ba yon? Yung Yes po. SITE or SITE ni Sir Bong Angeles. And of course, syempre, kailangan yung tuloy-tuloy na pagtulong nung local government unit. Yun ba yung ating Marikina City government supportive naman doon sa inyong proyekto? Sa ngayon po ay nag-start na tayo ng coordination sa kanila, proper coordination with the LGU through the LEDI po, Local Economic Development Unit ng LGU. And we're looking forward to productive collaborations with them. Kasi una sa lahat, ang makikinabang po dito ay ang mga kababayan natin sa Marikina. At kapag unlad ng ating kababayan ay natural, unlad din ang ating bayan. At maliban pa po dyan ay so far po ay full support naman sa atin ng industry at tuwang-tuwa po tayo dyan. Yan yung Filipino Footwear Alliance Association, yung Filipino Footwear Federation Incorporated. Dalawang malalaking grupo po yan ang mga magsasapatos dito sa Marikina sa ating bansa. And we are very happy that they have been very supportive of us, including na dyan yung iba pang mga organizations, yung government agencies, the West PTRI, they also have a Safados program, which so far is extending help to us. Okay. So napakaganda kasi malaki yung grant na na-receive ninyo from DOST, malaki yung tulong. But then, syempre alam naman natin, every project has a start and an end. Kahit na multi-year pa yan, pero bago po yung tanong na yon, cohort 2 itong nag-MOA signing. Yung cohort 1 ho ba ay grupo na ongoing na ho ba yung kanilang business development? May mga resulta na ho ba yung unang mga beneficiaries ng results? Ang ating pong cohort 1 ay mga estudyante, mga fourth year students last year. Sila po ay graduate na. So ang ilan po sa kanila ay dire-diretso yung pagninegosyo. Sa cohort 1, meron pong we had 7 groups. At sila po ay composed of 45 students. All of them just graduated last year. At yung iba po sa kanila dire-diretso. Although yung iba syempre naghahanap ng mas stable na trabaho. Kasi andyan pa rin yung mahigpit na kompetisyon sa industriya ng pagsasapatos. So ngayon pong cohort 2, meron naman tayong 11 groups. Yan po ay composed ng mga entrepreneurs, mga sapatero, mga bitiranong magsasapatos ng Marikina. Meron din po tayong mga new entrepreneurs. Meron po tayong faculty. Meron tayong mga students, startups, teams. At kumbaga ngayon po ay it's a mix of different individuals from different industries and walks of life na susubukan yung kanilang galing upang mapaunlad natin sama-sama itong shoe and leathercraft industry natin sa Marikina at sa buong bansa.
At kasama dyan yung mga shoe designers, hindi lamang yung mga mismong gumagawa ng sapatos. We're also trying to look into the full cycle of shoe production, including design. Kaya nga, di ba, maraming pumupuntang mga, siguro sabihin natin, mga fashion designers din, dito sa ating mga exposition, yung mga ginagawa natin kasi, di ba dapat isinasama sa mga fashion show yan? Kasi hindi naman kumpleto ang OOTD ninyo kung walang kung walang magandang sapatos. Ako talaga, sir, gusto ko yung mga leather shoes natin. Kahit yung mga vegan leather, napakagaganda. So, sir, ano yung nakikita ninyong way para masustain even beyond the project cycle, di ba? Kasi pag natapos na yung DOST grant, paano po yun? Paano ninyo iniisip na maging sustainable ang results o yung intervention? Dahil may RA di ba po? Okay, sir. Tama po kayo. Actually, yung ating program, yung ating project is only good for 2 years, from 2004 hanggang 2005. In fact, it is ending this August. Ay! Kaya lang po, dahil... Yes po, pero dahil nga sa suporta, sabi ko, ng Marikina Polytechnic College, through our president, si Dr. Colocar, ang ating pong Results TBI ngayon ay bahagi na ng organizational structure ng ating kolehiyo under the Office of the President. So makakaasa po tayo na tuloy-tuloy ang programa ng Results at magkakaroon tayo ng marami pang programa para mapaunlad natin ang shoe and aircraft industry dito sa Pilipinas. Okay. Baka naman na meron kayong naiisip na parang proposal din to be able to not just extend but innovate as well the project. Baka sakaling interesado pa rin ang ang tawag dito, ang P-shirt at mabigyan kayo ng bagong pondo para sa another cohort probably, di ba? Or iba pang additional na components ng project. Baka naman, wala na si Doc Eric sa P-shirt. Ma'am Nina, tulungan natin ang Marikina kasi ito ay pride ng ating bansa. And even of course, mananawagan din tayo sa LGU. Sa City of Marikina, nag-industrialize at nag-gentrify. Ang Marikina, ang daming tinatayong kondo. Baka naman po gusto nyong bigyan ng alokasyon yung inyong industriya kasi yan ho ang nagbibigay ng pride sa mga Marikenyos. O di ba? Nanawagan talaga Ganun ho talaga kasi bahagi ho ng aking buhay ang Marikina. So, sir, meron ho ba kayong gustong mensahe para sa inyong mga partners at mga beneficiaries ng Results? Go ahead, sir. Gusto ko na pong pasalamatan ang mga partners natin sa Results TBI. Nariyan ang DOST P-shirt, nariyan din ang DTI, MCRO, ang DOST PTRI, of course, DOST NCR, ang aming monitoring agency, at ang mga industry partners na nakatrabaho natin upang mapalago natin ang shoe industry sa Marikina. Banggitin ko lang po ulit, nariyan ang Philippine Footwear Federation Incorporated, PFFI, nariyan din ang Filipino Footwear Alliance Association. Tuloy-tuloy ang suporta upang mas mapabuti natin ang shoe and aircraft industry in the Philippines. And lastly po, ay ang ating mga incubatees, we are now in cohort 2. We're looking forward that we will all finish the program and we can get hopefully the support of all possible government agency partners. At sama-sama po ay ating palakasin muli ang industriya ng sapatos hindi lamang dito sa Marikina kundi sa buong bansa. Marami pong salamat. Okay, very well said, Sir Jess, Talagang kailangan natin ang hindi lamang sigurong MPC, even other HEIs, At lalong-lalo na ang mga LGUs, hindi lamang po ang Marikina City, kundi yung mga pinagkukunan natin ng mga materyales, diba? Yung iba dyan ay sa iba pong lugar nang gagaling, hindi naman po lahat dyan ay Marikina. Yun lang hong gawaan ng sapatos at mga sapatero ang taga Marikina. Kaya dapat to ay yung value chain ang improve natin. At tignan natin nasaan ba ang mga kakulangan at bigyan ng kaukulang tulong at pondo. Importante yung pondo, sir. Puhunan para sa mga sapatero ng Marikina.
So maraming salamat Mr. Jezreel Llarena. Marami pong salamat sa inyong panahon. Maraming salamat po. Okay. So thank you, thank you. Yan po ang ating nakapanayam para sa proyektong talaga namang makakatulong sa ating mga sapatero dyan sa Marikina. Project Results, Re-Innovate Shoes and Other Leather Crafts for Entrepreneurship, Startups, Technology Business Incubator na proyektong pinondohan ng DOST PSURE. Gawang Pinoy para sa Pinoy. Yan ang Pinoy Technology. Mga kahenyo, sumainyo ang isa pang edisyon ng Radio Henyo. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay, mga kahenyo. Pero bago po ako magsara, gusto ko po munang makiramay, magbigay ng mensahe ng pakikiramay on behalf of the family of George and Olga Quilon. Nakikiramay po ang kanilang pamilya sa pagpanaw ni Lito Almazan ng Lawag City. Nakikiramay po sa pamilya kay Ma'am Beth Almazan at kanyang mga kaanak. Siya po ay pumanaw na at ang kanyang labi po ay nandyan po sa kanilang bahay, dyan mismo sa Lawag City. So mga kahenyo, babay na muna. Ako po ang inyong nakasama, Dr. Ruby Cristobal. Sa ngalan pa rin ng ating kuya, ang kuya ng bayan, Kuya Angelo Palmones. Ito po ang Radio Henyo sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Susunod na ang May Trabaho kasama ng ating mga kamanggagawang Kuya Barbie Atienza at Ate Glady Mabini. Ang oras po ay 3 minuto makalipas ang 5:00 ng hapon. This time check. Tips para maiwasan ang pagkakaroon ng kuto at lisa. Alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa medico.ph,